maggawa tayo ng shirt pan na pang bahay lamang. Ito yung ating sukat. Puncho 24, haba 19, yung baywang 40, balakang 42, nita 26, tuhod yan 24. So short na pang bahay ang ating gagawin. So magsimula tayo. Ito yung tila natin, diretso tayo sa tila magtabas para sa mga ating mga kapwa mananahi na mga nag-aaral, gustong matutong manahi, ay ito, gayahin nyo lang ito. Itong tila na to, yan, yung isang buong tela, dinoble na, tapos idoble pa ulit para yung ating tabas ay wala ng cutting wala ng putol o wala ng biak sa may gilid, wala ng diretso tayo kasi walang bulsa, pambahay lang to, short pan lang to ng pambahay. So tayo, diretso tayo, diretso, wala tayong bulsa sa gilid, basta short lang na pambahay lang talaga, walang bulsa. So ang ating unang gagawin ay tayo magkuha tayo ng sukat na 19. So dito sa dito sa may taas patay ng 19. Yan, dito tayo. Yan. So dito tayo 19. Diretso tayo nito, diretso garter ito, diretso garter ito eh. So ating gagawin ay nakakuha natin ng sukat na 19. Guhitan muna natin ang paiskwala. Paiskwala tayo. Yan. Tapos kuha tayo ng ponjo na ang ponjo natin ay kunin natin yung 24. Pagkuha natin ang 24, dito tayo sisilip sa may likod. Yung maliliit ito, yung centimeter. Yan. 24, meron ditong 24 sa sa likod. Ayan dito tayo guguhit 24. Dahil ito ay man tayo, diretso man tayo garter, wala nang alawan diyan na wala nihap sa taas. Diretso tayo kasi dito na tayo kung papantay mamaya. Magbibigay na lang tayo ng alawan pamaya doon sa natin para sa pambalot sa garter. So yung 24 ay 9 and a half, mga 9 and a half. Yan pangkulang 9 and a half, 24. So ganyan din dito sa kabila, 24. Yan. Yan yung pagkuha natin. Tapos yung haba 19. Yan tayo. So kita natin, ituro ko ito hanggang sa pagtahi. Wala tayong putol nito sa oras kung pakayanin. Stunting lang natin ng konti dito, mga half inch baba natin para mamaya may magandang resulta. So ang ating sukat ng balakang natin ay 42. So ang 42 ay kalahati ng 42 ay 21. So 21 yan, 21 21 plus 21 equals 42. So diretso tayo kaagad ng hips. Yan, hips tayo kaagad. Yan. Tapos pambahay lang naman ito. Ganyan lang po. Simple lang tayo. Tapos magbibigay tayo ng allowance. Yan dito, mga up edge. So tatargetin na natin ang ganyan. Slanting lang tayo ng kaunti pataas.
ng ganyan. Yan. Yan o. Tapos dito tayo, mga 1.5 din. 1.5 din. Yan. Yan. 1.5. So, yan na siya. Tapos, atin lang sukatan ng 2 inches para sigurado yung layo dito papunta dito taas. Tapos ating sumpadahan natin ng paganyan. Mayroon natin pang kurbada eh. Yan. So, pagkatapos dito, yung sukat natin sa hita ay 20, sa tuhod ay 24. Kung dito tayo sa 24, 12, pero dito tayo sa 11. Kasi mag-aalawan tayo ng isang yan. Mag-aalawan tayo ng 1 inch. Yan. 11 lang, dito 11 lang. Yan. Kasi doon tayo mamaya papunta. Tapos magdadagdag tayo ng dyan magdadagdag tayo ng 1 inch mamaya diyan. Ito magdadagdag tayo ng 1 inch. So, yung ating sukat na yan, yan tatargetin natin. Yan tatargetin natin sa ating pagkurba-kurbahan natin. Yan. Yan. Tapos, dito sa taas, magdagdag tayo ng pambalot sa gutter, mga ulihap. Gawin na lang natin ng 1 3/4. 1 3/4. Kaya kulang 1 7/8. Yan. 1 7/8. Yan. Dito. Yan. Yan. Yan na yung pinaka-pambalot natin, yung sukat na yun ng 1/7/8, yan yung pambalot natin sa garter. Pero ito yung pinaka-haba niya, yung haba ng short pant. So, dito na naman ngayon, susukat na naman tayo ng magbuhat ito kasi bibigay natin ng alawan, tayo ng 1/2 inch. Yan. Yan, 26. O, dito tayo, 26. Ayan. Yan. Yan ang ating pang front, pang back panel. Pang back panel natin yan. So, siguraduhin lang natin yung haba. Parehasin natin. Sukatin natin ito. Buat dito. Tapos, iusog natin doon. 10 1/4 para siya parehas lang yung haba ng front and back. Yan, pag isa muna, nakuha na natin yung eksaktong sukat. So yan, ating guhitan dito sa ilalim para sa natin, para sa ating magandaan natin yung back. Itong ditong sukat na to dito, yung guhit na to, buat ito sa dulo, yan ang tatargetin mo. Yan, ganyan. Sinama lang natin lahat ng pag guhit, sama natin yung pati probe para mamaya diretsuhin natin pagtabas ang sa likod. Tapos yung sobra dito, tatabasin din natin para magiging sakto ang ating front and back panel, pero magkasama yan siya para lang putulan. So, atin ang i-grading para makuha natin yung 24 na punjo. So, dahil ang ating wispan ay diretso, ang ating garter ay diretsuan, wala mang putol-putol, so diretso tayo magkuha dito. Yan. Alawan tayo ng 1/2 inch, tapos yan, grading natin. Yan, yan. Yan. Hanggang dito lang tayo sa may guhit na to. 10 1/4. So, ang ating kailangan pa dito kasi 10 1/4. Dito naman, diretso na naman tayo. Dito, mag-allowance din naman na tayo ng 1/2 inch. Yan. 1/2 inch naman ang allowance natin. Para makuha natin yung hanggang sa taas ng ganyan. 24.
Guhitan muna natin ito para malina, para sigurado. So, ito, guhitan muna natin ito. Yan, para sigurado tayo na kuha natin yung sukat na 24. Yan. 1/4 yun, ano? Yung ating front. Ito naman tayo sa back panel. Simula dun sa ano, half inch tayo dyan. Sukat tayo ng ano, hanggang 24. Yung 24, ganyan. Yan, 24. Yan. Nandito, 24. Tapos magdadagdag tayo ng allowance ng 7/8, 1 and 7/8 para sa pambalot ng garter. Yan. Yan, o. So parang pag ginano natin dito, pag ganyan, o. Ayan, makikita doon sa likod yung ano, yung sukat natin sa hanggang sa back. So atin siyang anuhan, duplikitan. Yan dito hanggang yan. Guhitan natin. Tapos dito yung 7/8, 1 and 7/8 dito tayo. Tapos ipantay lang natin dito. Yan. Yan. Yan na yung ating ano, yan na yung ating pagtabas ng diretso sa tila na short pa na pambahay. So atin lang lagyan siya ng ano, lagyan lang natin ng stipleran na natin, yung pukpukan natin, lagyan natin ng pin para yung pin para hindi siya magtatakbo-takbo pag pinabas natin. Yan. So para nakakalito, ano, tingnan. Pero ito paliwanag ko. Kasi sama-sama natin tinabas yung front and back, wala siyang putol sa gilid, walang putol. So diretso na tayo sa tabas ngayon para maunawaan natin. Ang ating pagtabas, isama natin yung, kasi ito yung weight na to, ito yung sa front, ito yung dalawa na yun para sa front. Ngayon, ang gagawin natin, diretso tayo dito, kasi ito yung sa back. Front, itong dalawang ito naman ang para sa back. So, kasi pang-allowance yan, pang-ibali natin. Ang tabas natin dito tayo, ganito. Tandaan ninyo, yung dito tayo magtabas para ano, yan ang ating ang ating sukat yan. Ano natin? Yan 40, eksakto 40. Yung ating baywang, yan 20, 40, ayun, no, 40 yung ating baywang. So sama natin yun siya dyan. Pagkatapos magbibigay tayo ng dito na lang itong back natin tabasin. Huwag natin isabay ang huwag muna natin isabay yung para makuha ninyo, para maintindihan ninyo. Kunin muna natin itong front para makita natin yung likod. Alisin muna natin itong sa front. Yan, yan. Sa guhit lang sundin. Sundin lang ang guhit kasi nagbibigay natin ng allowance. So, yan, sundin natin lang ang guhit. Yung guhit na yan. Pambabae ito, tutuwid ang Ayan. Pang-front at tayo. Tinanggalan natin ang front. Tinanggalan natin. Ito na naman. Ito, may makita na natin itong back. Lagyan natin siya ng allowance. Para sa sewing allowance. Ito, yan. Mayroon tayong 1/2 inch sewing allowance. Yan. Tapos dito, wala nang allowance ito. Kasi may allowance na tayong bibigay. Back lang ang ating bibigyan ng allowance. Diretso natin ito, yung ating tinanggal pala natin yung kanina.
bibilda rin natin dito. Lagyan natin ng allowance sa baba na half inch para lupi natin. Huwag natin lupian ng maliit kasi para maganda tingnan. Yan yung ano natin, yan yung ating short pan na pambahay. Walang putol dito sa gilid. Ayan, ating hiwalay, ating ano yun ha, tinang ipaliwanag. Kasi dito, hindi pa natin binawas yung front. So, para mas maikli ang front kaysa back, yan, atin na siyang ilapat ng maigi. So, pagtapas natin dito na naman, tanggalin na naman natin itong sobra. Kasi ito, sinabi ko na ito ay para sa back, ito lang ang sa front. So, tanggalin natin yung sa back. Kaya lang naman nandyan yan kasi sinama kasi natin, pinagsabay natin eh. Kaya, ayaw na ano na, frontal lang ang ating tabasin. Alisin na natin. Oh. Dito na sa bako, para pataas na siya. Yan, oh. Kasi dito, ano natin, makikita nyo na. Ayan. Ayan o. Kita nyo, sobra siya. Taas. Pag ganyan ang back. Ayan. Ang front naman, tuwid lang siya pag ganyan. So, yun yung ating pagtatabas. Sana naunawaan ninyo yung aking simpleng proseso na para sa mga magtatabas ng mga short pan at pambahay. Pero pwede rin ito ibibenta kasi maganda namang resulta nito dahil mataas ang likod kaysa front. Kasi karamihan sa mga tinitinda, parehas lang yung haba ng likod at saka yung harap. So ngayon, mangyayari, pag mausli ang puwit ng taong susuot, kakagat yun dito. Pero ito, hindi siya kakagat dahil meron na siyang kurbada talagang pinungkaan natin, kinurbadahan natin para magiging sakto yung kurbada, masusunod yung puwit. Kasi ang tapas talaga sa mga short pan, mga pantalon, mas mahaba talaga ang likod kumpara sa harap. Ayan o, ito yung tunay na, ito yung resulta. Yan. Wala tayong ano dito, wala tayong bulsa. Yan o, wala tayong bulsa sa gilid. Zip short pan, pambahay lang ito. So atin natong tatahin. So doon naman tayo sa tahit. So akin itong ano lang, lilipat na tayo sa makina para tatahiin natin ito. Okay. So ang ating gagawin ngayon ay magtahi na naman tayo. Tahiin na naman natin itong short na ating pinabas. So ang ating gagawin ay diretso tayo. Tahi na. Diretso na tayo sa tahi. So dahil wala nga tayong walang part, putol ito, walang bulsa. Atin na siyang pinsim. Kasi wala naman itong side seam. Diretso na tayo. Ay na tayo diyan, diretso. Lagyan natin ang guide para yan, mahilig ako maglagay ng guide para yung pakain ko permanente. Pinaka-highlight ito yung magkabitay ng gutter kung paano magkuha ng sukat ng gutter. Yan ang aking paliliwanag. Ito yung ating
aging. Aging natin. Ito, aging natin. Tapos, ito na siya, hindi na siya. Ito siya off-sim. Sorry, hindi siya off-sim. Back-sim pala. Yan. Surahan natin ito. Kasi ito yung pabaliktarin natin ito. Ito yung ipapasok dito sa isa. Yan. Ganyan. Ito tayo. Duit. Ito na lang yung duit. Aging natin ito. Iwan ako lang. Hindi siya titigwas pag-aging ko. Hindi ko napakita ang pag-aging nito. So, na-aging ko na ang vaccine. So, pagkatapos kung ma-aging ang vaccine, pati dito sa taas, in-aging ko na rin paikot ito, paikot ito. Kasi ito yung ititiklop natin ang pagganyan yan eh, para mabalot yung garter. So, bago natin gawin yan, atin mo ng pasadahan itong pasadahan muna natin ito. Ang 116 dito sa front, papuntang vaccine, para matibay siya. Kumbaga, ito yung pinakadubli. Ito yun. Padaan natin. Para matibay yung hindi siya basta kaspas pag sinuot. Pampahay lang naman ito. Kasyak. Tapos ano na natin, baliktarin na natin.
Tapos mabaliktad, lintian na natin. Para andan lang natin itong ating guhit. Eh, sa likod, may pula naman. Dito sa loob, pula. Kita-kita naman talaga. Hindi kasi ako maghimul-mul. Pag mananalahi, hinihimul-mula na agad para malinis yung gawa eh. Parang hindi ako makontento pag ang aking gawa ay may mga himul-mul. Kaya inaagad ko na. Hindi ako komportable. May himul-mul. Yan. Natin. Mula na natin para malinis lagi pagkatapos ng magawa. Hindi kasi tayo garment na may trimmer pagkatapos. Ito, tayo lang mismo. Yan. Yan na. Lugyan na. So, dito tayo ngayon sa pagkabit ng garter. So, kailangan itong back and front magkatapat. Yan siya, ganyan. Front and back magkatapat. Ayan, di ba? Ang front, maikli. Kung dito, pag igano natin, pag pinantay natin, mas mahaba ang likod. Kasi nakahusli ang puwit eh. Kaya kailangan mahaba lagi ang likod. Ngayon, pagkabit naman natin ang garter, ganito. Antayin mo lang yan dyan. Pagkatapos mapantay dyan, susukat tayo ng garter. Yan ang sistema ng pagkabit natin ng garter. Palagpasan natin ng 1 inch. Ba't ito? Palagpasan natin ng 1 inch. Tapos hanggang dito, pantay natin siya diyan. Ano? Pantay natin siya dyan. Tapos dudublehin natin itong garter, saka natin putulin. Dublehin na natin yung garter, saka natin putulin. Yan. Putol na, nadublehin na, naputol na. Pagkatapos, ang pagdugtong ko rin sa garter para hindi siya makapal, ganito rin. Ganito rin ako magdugtong ng garter. Pinagtagpo ko lang, hindi ko pinatong. Pinagtagpo ko lang para hindi siya makapal. Tapos inatas-atasan ko para matibay siya. Tapos hatiin ko ito sa 4. Yan. Tapat ko diyan, tapat ko rin dito. So, may tanda na. Dito naman sa kabilang gilid, tatandaan ko rin. Yan. Dito sa gilid, tatandaan ko rin. Yan. Para 4 na kanto, may mga tanda. So, ganun din dito. Dito, tatandaan din natin siya dito. Lagyan din natin ng tanda. Yan. Para sigurado tayo na yan yung haba na nahati sa eksaktong pagkahati ng 4 na hati. Saka natin ikakabit. Ito tayo sa likod magsimula. Lagyan natin ng mga tanda.
Yan, yung mga tanda na. So, alam na natin kung saan banda ikakabit natin yan. Ayan, ito. Itong may dugtong, ito sa likod natin ilalagay. Buhat ito sa taas, bababa tayo ng 1/4. Yun ang pakain natin. Alayin natin sa aging. Yan. Tapos, yung ating tahi, dalangan natin. Sagad natin yung dalang niya. Yung, ano, tapos, pantay mo lang ito dito. Sabay hila-hila, sabay hila. Yan ang pakain natin. Ano mo lang sa gilid para, ayan o. Paalayin natin sa gilid. Yan. Dito rin yung gano'n, hanggang dito. Tapat mo na lang sa, ano, sa marking. Ayan, tanda natin, guhit na yan. Tapat na natin yung, ano, yung tanda. Tanda sa tanda, guhit sa guhit. Kumbaga, para sigurado tayo na sakto yung ating pakain. Sinabi ko, alayan lang sa gilid ng aging, lagpas ng 1/4 yung tela para na balot ng sakto ang ating garter. Gano'n din dito, yung tanda sa tanda, yan, tapos hila, may tatakbo, huwag lumagpas. Ito, nakalayan lagi sa may aging. Kasi 1/4, sa mga 1/4 yung pakain ng aging natin, yung lapad ng aging. Yan, dito na tayo. Huling ano na lang, huling pila na lang. Tapos para masigurado tayo na hindi nagpapano, hindi nagkaambalan, lagyan natin ng lock, lakan natin. Yan. 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 Masigurado tayo. Yung mga tanda na yan, hindi yan natin itatapat yung ating lock. Yung ating paghila mamaya, hindi nagkakabingin-kabingin. Dito sa lock na to, ito may pagigilin niya, ilalagyan din natin ang lock. Ito medyo maproseso lang, trabaho ko, pero maganda ang resulta, maganda ang kinalabasan ito kasi walang chance. Hindi ito sansahan, talagang sinukat natin, binigyan natin ng saktong proseso para ang kinalabasan ay maganda. Tapos na, bugyan natin ang lock. Dito pa rin tayo sa backseam magsisimula ng pagpapasana. Dito, 1/4 din tayo buat sa baba. Giliran na natin yung yung ating aging para kapakain na ng isakto kumagana hagip natin yung garter. Kasabay hila, ganyan. Hila natin. Mahila natin dito. Itong ating sikot, hila din pababa para kumbaga busog yung ating garter. Hakit. Kumbaga hugot kung sa mga Bisaya pa. Hugot ang atong garter. Sakit, malot, busog. Sakto siya. Wala siyang isa luag. Sakto siya. Kasi kumbaga nabalot ng gusto yung garter. Yan.
Ay, yung siko ko, nakatulak yan, pababa. Para mahila yung tela, para magiging, hapit na hapit yung garter. Busog na busog yan. Yan. Walang luwag. Yan. Tapos na yung ating short pa na pangbahay. O, yan. Sa atin na lang to kung dagdagan natin pasada dito, pero ako gusto kong dagdagan. So, dagdagan natin ang pasada dito, half inch. Lagyan ko rin siya ng para sigurado na half inch yung yung lapad. Yan. Tatlo na ito. Gawin natin tatlo. Dito may isa pa. Ito gitnaan na lang. Kasi nakati lang. Sa tatlo nito eh. Gitna mo na lang yung pangalawang pasada. Tapos ang ating short na pambahay. Nano na tayo. Linisan na lang natin, tanggalin na lang natin itong ating lock. Listing natin, tanggalin natin. So, ito. Yan o. Yan ang ating short pa na pambahay. Ganda, di ba? Pambahay lang yun siya, pero pwede mong ibenta. Kasi, ito mo, mahaba talaga ang likod. Kaysa di kagaya ng ibang mga short pa na magbibili natin sa mga tindahan, lalo na sa mga installation dyan, mga bangkita-bangkita na pantay lang itong front and back. So, pag sinuot yun, siyang tabas niya parehas lang, parehas yung kurbada sa likod, parehas sa harap. So, pag ang susuot ay usli ang puwet, buti lang kung mga walang puwet. Pero kung may usli ang puwet, kakagat yun sa puwet. Kaya ang ating tinuro ay yung tamang proseso sa pagtabas ng short na bagamat ay wala tayong bulsa sa gilid, pambahay lamang ito. Pero ito ay tamang proseso na kung saan hindi magkakagat sa puwet ang susuot kahit may mausli ang puwet niya. Malaki ang puwet kumbaga. Yan. Ito yung short pa natin. Yan. Ulitin ko yung pagkabit natin ng garter, hatiin lamang. Pagka nahati, yan. Saka mo putulin, lalampasan lang ng 1 inch. Kabit, ito na resulta maganda. Tuwing magkabit ng garter ay laging mula sa gitna mag-plus lagi ng 1 inch o di kaya 1/2 inch. Gusto ma-skip yung iba, 1/2 inch. Kung gustong insaktuhan lang, katamtaman lang, ay laging 1 inch. So sa distansya naman sa laki ng balakang at saka sa baywang ay kung halimbawa ang balakang ay 30, gawin mo 32 ang ay kung ang balakang ay 30, ang iyong baywang ay 28. So laging 2 inches ang diferensya para
maganda ang resulta basta mga ganitong mga garter. Kasi yung iba, ano naman, kung anong sikip ng, anong laki ng hips, siya din laki ng baywang. Pwede rin yun. Pero sa akin, lagi ko lang linilita ng mas maliit ng 2 inches ang baywang kaysa balakang. So, ganun ang aking paraan. So, nawa, sa mga baguhan, ito para sa mga baguhan naman ng ating mga tutorial na ito, ating mga pagtuturo ay para ito sa mga yung gustong matutong manahit, yung mga bago pa, gustong matuto talaga. Ito yung ating mga itinuturo. Naway ito nakakatulong sa inyo para kayo mabilis matuto kung paano magawa ng mga shirt. Ito, bulsa na lang ang kulang nito. Meron naman ako mga tutorial kung paano magkabit ng mga bulsa. So, pag nagkabit kayo nagawa kayo ng mga short, may mga tutorial na naman ako diyan na may mga bulsa. So, tingnan niyo na lang para matuto kayo. Ito, pambahay lamang ito at maganda naman ang resulta niya. So, maraming salamat sa inyong panunood sa aking pagtuturo. Share, like, subscribe para dadami tayo sa FB, sa YouTube, madami tayo. Isa sa mga tulong na rin ninyo sa akin ang inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.